Isang bago at mapagpalang linggo ng umaga po sa ating lahat. Nasa mga kanya-kanya man tayong mga tahanan, magpapatuloy po tayo na sama-samang sumamba at umawit sa ating Panginoon. At bilang paghahanda, patuloy po tayong pinaalalahanan mula sa salita ng Panginoon sa mga taga-Kolosas 3:15 hanggang 16. Pagharian ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. At mula po sa mga awit 5, 1-3, ito po ay panalangin upang tulungan ng Diyos. Pakinggan mo, O Yahweh, ang aking pagdaing, ang aking panaghoy, sana'y bigyang pansin. Aking Diyos at Hari, karaingan ko'y pakinggan, sapagkat sa iyo lang ako nananawagan. Sa kinamagahan, O Yahweh, tinig ko'y iyong dinggin, at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Naniniwala po tayo na sa kahit anong sitwasyon ng buhay natin, lalo na sa mga panahong ito, hindi kailanman titigil ang Panginoon na iparanas ang kanyang kabutihan at pag-ibig sa atin. Kaya po, hayaan natin sa umagang ito, maihandog natin ang ating panalangin at ang kalagayan ng ating puso sa pamamagitan ng pag-awit sa ating Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikat, sa'yo ay pumisan. Minsan pa ang puso ko dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ng buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, O Diyos, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Mula sa Mateo 11:28-29, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Panginoon,
lamang mananatili kailan pa man, mananatili kailan pa man, mananatili kailan pa man. Mula sa mga awit 112, 2-3, ang kanyang pangalan ay papupurihan magmula ngayo't magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh dapat papurihan. So ito po ang pagkakataon na maipapahayag po natin sa ating katabi, sa mga kasama natin sa bahay, sa ating mga kapitbahay, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ang pag-ibig, kabutihan at kapangyarihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Sapagkat ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Minsan pa, pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang aming tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Sa iyo po, Panginoon, aming Diyos, ang papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan mo, Panginoon. Anuman po ang kalagayan ng aming puso, sa inyo po namin ito'y pinagkakatiwala.
Alisin niyo po ang takot, ang pangamba, ang pag-aalala, kundi mas maghari, Panginoon, ang pagtitiwala, ang pasasalamat, at ang pagsamba, Panginoon, sa dakilang pangalan mo, Panginoon o Diyos. Hayaan niyo, Lord, na ipahayag namin sa buhay namin, sa kahit anong paraan, Panginoon, na Ikaw ang aming tunay na Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, at wala na iba. Patuloy kaming magpupuri, magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng kadakilaan, kapangyarihan, sa iyo lamang, O Diyos, at wala na iba. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po mga brothers and sisters. So ito po yung ating second time na magdiriwang po tayo ng banal na hapunan virtually. Pero sabi nga natin, walang kahit sino pa man makakapigil para tayo po yung magpuri, para tayo po yung mag-worship, para po tayo manambahan at para po tayo magdiwang ng banal na hapunan na kahit po itong COVID-19 na to, hindi po yan ito mapipigilan. So sa umagang ito, nawa po ay naihanda po natin yung ating mga elemento, yung pong ating tinapay at inumin. At bago po tayo magsimula, gusto ko lang pong basahin muli itong mga talatang ito. Ito po yung mga paglilinaw sa dahilan at kahalagahan kung bakit po tayo nagdiriwang ng banal na hapunan. Ang hapon ng Panginoon ay isang banal na gawain. Isinasagawa natin ito bilang pagunita sa ating tagapagligtas na si Jesucristo, kaugnay ng kanyang sakripisyo at kamatayan sa krus bilang ganap na kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya naman, marapat na isagawa ito na may pagdiriwang at ipagpatuloy hanggang sa kanyang muling pagdating. Ang tinapay at inumin na ating tatanggapin ay pawang mga elemento lamang na sumisimbolo sa katawan at dugo ni Jesus. Wala sa mga ito ang may kapangyarihan na mag-alis o maglinis ng kasalanan at magbigay ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Sa halip, ito ay sumasalamin sa katawan ni Jesus na siyang tumanggap ng buong parusa at pagkumihi ng Diyos laban sa kasalanan at sa dalisay niyang dugo na nagpatibay sa kanyang bagong tipan ng pag-ibig para sa atin. Ayon kay Apostol Pablo sa 1 Corinto 11:29, ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan sa kanyang sarili. Kaya't isagawa natin ito sa paraang nararapat. Ang paraang nararapat ay tumutukoy sa pagtanggap ng mga elemento na kalakip ang pagkilala kay Jesus bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Inanyayahan ko kayo ngayon sandaling pumikit at yumuko at saliksikin ng ating mga sarili batay sa ganap na kapatawaran na kanyang iginawad para sa atin. At kung ikaw naman ay unang beses na nakakarinig o nakakapanood nito, inanyayahan kitang lumapit kay Jesus. Pagsisihan at hingin ng tawad ang iyong mga kasalanan at tanggapin siya sa iyong buhay bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Tayo po'y magkaroon ng personal na panalangin. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss! The Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Sa ngayon po, ating pong kunin ang unang elemento, yung pong ating tinapay. Tayo po'y manalangin. Aming Amang nasa langit, sa umagang ito, kami po'y nagpupulit nagpapasalamat. Talagang sa oras na to, hawak po namin, Lord, ang tinapay na sumisimbolo ng iyong katawan na talagang binigyan niyo po sa amin upang kami po'y magkaroon ng kaligtasan. Maraming salamat po, Lord.
Mapurihan po namin sa pagdiriwang po namin na banal na hapunan ito sa ngalan ni Jesus. Sabi po sa unang Korinto 11:23 hanggang 24, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ipinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiro sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po natin tanggapin ang tinapay. At ito'y kunin ng ating mga inumin. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, sa umagang ito, hawak po namin, Lord, ang inumin na sumisimbolo ng iyong dugo, Panginoon, na nagpatibay ng bagong tipan mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na dahil sa dugong ito, Lord, kami po'y napatawad, kami po'y nalinis sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, kami po'y nagpupuro sa inyo sa ngalan ni Jesus. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inom niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po natin tanggapin ang dugo. Sabi po sa unang Korinto 11:26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang araw po, a Blessed Church. Para po sa ating scripture reading, kunin niyo po ang mga Bible ninyo at babasahin po natin ang Luke chapter 24 verses 1 to 12. Luke chapter 24 verses 1 to 12. Ito po ay mula sa Magandang Balita Biblia. Maagang maaga pa ng araw ng linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Naalala nga ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus noong una, kaya't umuwi sila at isinalaysay nila sa 11 at sa iba pa nilang kasamahan ang buong pangyayari. Ang mga babaeng ito'y sina Maria Magdalena, Juana, at Maria na ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita sa mga apostol. Akala ng mga apostol ay kahibangan lamang ang kanilang sinasabi, kaya ayaw nilang paniwalaan ang mga kababahian. Ngunit tumayo si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumuko siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga telang lino na ipinambalot kay Jesus. Kaya't umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, ikaw po ay dakilang Diyos. Ikaw po ay Diyos na nag-alay sa amin ng iyong buhay. Pero hindi ka, Panginoon, na natiling patay. Ikaw po ay buhay at ikaw po ay kasama namin ngayon. Lord, as we celebrate your Resurrection Sunday, we ask that you speak to us. You speak to us so clearly, Lord. We wouldn't want to miss your message for today. Gabayan niyo po kami ng inyong banal na espiritu at malugod po kayo sa aming mga pakikinig. Nagpapasako po kami sa inyong kagustuhan na kami baguhin at gamitin para sa inyong kalwalhatian. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nabiktima ka na ba ng fake news? Sa panahon po ngayon, napakahirap ng malaman
kung ang isang information ay legit or fake. Mabulaklak na mga salita at saka editing skills lang po ang kailangan para magpakalat ng mga kasinungalingan. At kung minsan po, mas mabilis mangang kumalat kaysa sa COVID-19 ang mga kasinungalingan. Kaya po, napakahalaga na hindi tayo kaagad naniniwala sa mga nababasa, napapanood, at saka mga naririnig natin. Maliban na lang po kung meron tayong sapat na ebidensya parang ito'y panghawakan. Mas okay pa rin po na faith news na lang ang ikalat natin kaysa fake news. Our faith in Christ is founded not on senseless talk, imagination, or feeling, but on truth. It is scriptural, logical, and historically supported by uncontestable evidences. So hindi lang po ito too good to be true, but rather it is too good and so true. At kung kumbinsido po tayo tungkol dito, anong hakbang naman kaya ang ating ginagawa para maipakalat o maipaalam ito sa iba? Ang title po ng ating mensahe ngayon ay Faith News. This is from Luke 24 verses 1 to 12. The gospel truth we received is worth spreading. The earliest witnesses, sina Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, along with other women of Christ's resurrection, are highly convinced about the certainty of three things. Number one, they are convinced that Jesus died. Yan po ang makikita natin sa verse 1. Ang sabi, but on the first day of the week, at early dawn, they went to the tomb. Pumanaw po si Jesus sa araw na tinatawag natin na the preparation, o ibig sabihin, pasimula ng Sabbath. We see that in Luke 23 verse 54 as reference. At dahil mabilis ma-decompose ang isang bangkay, pinapayagan po ang bahagyang pagsasaayos nito, tulad po ng pagpapahid ng langis, paghuhugas, at saka pagbabalot ng tela. Pero dahil mahal nila si Jesus at gusto nila ng mas magarbong libing para sa Kanya, kinakailangan nilang maghintay ng pagtatapos ng Sabbath. So the Sabbath ended at sundown, Saturday evening, at around 6 in the morning, nagpunta na po kaagad sila sa libingan ni Jesus Christ. And it was the first day of the week, which equates to a Sunday. Iyan po ang kauna-unahang Lord's Day. Sabi, taking the spices they had prepared, ang tinutukoy po dito yung ointment, myrrh, at iba pang elemento na mahahalagang sangkap po na ginagamit sa pagpe-preserve ng isang bangkay. Hindi lamang po nabalitaan ng mga babaeng ito ang kamatayan ni Jesus Christ. Sa halip, nasaksihan nila ang bawat pagpapahirap, pangungutya, at maging ang kanyang huling paghinga. Narinig nila ang bawat taghoy, nakita nila ang pagdanak ng dugo, kumpinsido po talaga sila na namatay si Jesus Christ. And this is why they came ready for embalming. Hindi masukat ang pagmamahal na taglay ng mga babaeng ito kay Jesus Christ, kaya gusto nila talagang maggawad ng isang marangal na libing para sa Kanya. Kaya gumising po sila ng maaga at hindi nila alintana ang bigat ng batong pintuan na kailangan nilang igulong palayo bago makapasok sa libingan. Kaya lang, nagsisimula pa lang sa tagpong iyon ang ganap na pagkaunawa nila sa totoong dahilan kung bakit namatay si Jesus Christ. So they are convinced about the death, for it actually happened, they saw it with their own eyes, but they lack a complete understanding about its purpose. Makikita rin natin yan sa Luke chapter 9, verses 43 to 45. Tulad ng mga kababaihang ito, kumbinsido rin ang isang kilalang Roman historian sa katotohanan ng kamatayan ni Jesus Christ. Ang sabi po ni Tacitus, Christus, the founder of the name, had undergone the death penalty in the reign of Tiberius,
by sentence of the procurator Pontius Pilatus. Yan po ay mula kay Tacitus, ng isa pong Roman historian. Kumbinsido ka ba na namatay si Jesus Christ? Maraming tao actually ang kumbinsido tungkol dito, pero hindi lahat ay nakakaalam ng layunin niya kung bakit. But what sets us apart as Christians is our understanding of its purpose. At makikita po natin yan sa Romans chapter 5 verse 8. Ang sabi, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. They're not just convinced that Jesus has died, they're also convinced that Jesus rose. That's what we see in verses 2 and 7. And they found the stone rolled away from the tomb, but when they went in, they did not find the body of the Lord Jesus. That's what we have in verses 2 and 3. So nang marating nila ang libingan, hindi na nila kailangang problemahin pa kung paanong bubuksan ang mabigat na pintuang nakaharang dito. Kasi meron nang nagbukas. Nadat na nila na ito'y nakabukas na. Kaya lang, maaaring nakabukas ito sa ibang dahilan. Although wala namang mahahalagang bagay na pwedeng pag-interesan sa loob, posible pa rin na may kumuha ng bangkay ni Jesus Christ. Or, it could also suggest that the one who died proves to be the true Lord and Savior that He claims to be. The one who promised us life has defeated death, at kung hindi po ganon, mawawalang saysay ang mga pananalig natin. Ang sabi po sa verses 4 to 6, while they were perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling apparel. And as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, why do you seek the living among the dead? He is not here, but has risen. Pinatutunayan ng mga anghel ang katotohanan na buhay si Jesus. Ang sabi, remember how He told you while He was still in Galilee that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful man and be crucified and on the third day rise? So, cross-referencing makikita po natin sa Luke chapter 9, verse 44, yung sinabi ni Jesus Christ na yan. Kumbinsido ka ba na nabuhay muli si Jesus? Alam mo, the heavenly beings do. Those angels do. The earliest women witnesses do. The apostles do. And all the 500 witnesses do. At marami po sa mga witnesses na ito ang nanindigan sa katotohanan na kanilang nakita, nalaman, at narinig, maging sa harap ng tiyak na kamatayan. They were tortured and died horrible deaths. Sinong matinong tao ang magsasayang ng buhay para sa isang kasinungalingan? Yet these people died for the truth that they believe. If we are convinced about Christ's resurrection, I hope you are also convinced about its purpose. Ano po ba ang dahilan kung bakit siya kailangang mabuhay muli? Una, it affirms Jesus' deity. Sa Romans chapter 1 verse 4, sabi, He was shown to be the Son of God when He was raised from the dead by the power of the Holy Spirit. He is Jesus Christ our Lord. So una, pinatutunayan ng resurrection na talagang siya ay Diyos. Pangalawa, it confirms the truth of the Bible. Here's what we see in Isaiah chapter 25 verse 8. He will swallow up death forever. The sovereign Lord will wipe away all tears. He will remove forever all insults and mockery against this land and people. The Lord has spoken. Number 3, it secures our own resurrection. And that's what we have in John 14 verse 19. Ang sabi, soon the world will no longer see me, but you will see me since I live. You also will live. That is the promise of Jesus. And it starts Jesus' ministry as high priest. That's what we have in Hebrews 4:14 to 16. Ang sabi, so then,
since we have a great high priest who has entered heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to what we believe. This high priest of ours understands our weaknesses, for he faced all the same testings we do, yet he did not sin. And let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive his mercy, and we will find grace to help us when we need it most. So they are convinced that Jesus died and rose. They are also convinced that they must tell others about it. We see this in verses 8 to 12. Pero sa mga unang verses, ang sabi, and they remembered his words, and returning from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the rest. So, kumbinsido ang mga kababaihan sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Kumbinsido rin sila sa dapat nilang gawin. At ano yon? They must tell others ASAP. Madali lang para sa marami ang pagkakalap ng mga kasinungalingan at panloloko. At anong pumipigil sa atin na ipagkalat ang isang napakagandang katotohanan? Why don't we proclaim the truth? The truth that we are totally bad while God is totally good, and that there's a choice to be made. The truth that we deserve nothing less than eternal punishment, but by the grace of God, through faith in Christ, what we receive instead is eternal life once we believe. The truth that Jesus did not remain dead, but rose again on the third day to prove his claims. Anong pumipigil sa atin na ipangalandakan ang gospel? Nahihiya ako eh. Hindi ako magaling magsalita. Baka i-reject ako. Pero hindi ka ba nagtataka kung bakit babae ang pinili ng Diyos upang maging mga unang saksi? May idea ka ba kung ano ang turing sa mga kababaihan noong time ni Jesus? Ang sagot po ay nasa susunod na mga talata. Verses 10 to 11. Now it was Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James and the other women with them who told these things to the apostles. But these words seemed to them an idle tale, and they did not believe them. Idle means pointless, while tale means an imaginative story. So in Tagalog, ang ibig sabihin, kwentong kutsero o gawa-gawa lamang. What an irony! Kung sino pa itong mga regular na nakakasama ni Jesus Christ, araw at gabi, na palaging nakikinig sa kanyang mga itinuturo, sila pa itong mga nagdududa na nabuhay muli si Jesus Christ. Ang sabi, they looked upon them as mere deceptions and delusions and not real things. May kinalaman po ang cultural perspective noon tungkol sa mga kababaihan kung bakit hindi kaagad nakumbinsi ang mga disciples. Jewish officials considered the witness of women nearly worthless because they regarded women as unstable and undependable. Kaya hindi sila pwedeng mag-witness. Hindi sila pinaniniwalaan. And why would God choose the unstable and undependable among his first witnesses? Why not the credible and the influential ones? Why not the educated men of his time? Because God can use anyone regardless of our limitations and weaknesses. Because the truth is truth no matter who carries it. Because truth is truth even when people reject it. Ang sabi po sa verse 12, but Peter rose and ran to the tomb, stooping and looking in. He saw the linen cloths by themselves, and he went home marveling at what happened. Peter discovered that the unstable and undependable witnesses were telling the truth. Anong ibig sabihin? Pahiya. Napahiya si Pedro. Kumbinsido ka ba sa kakayahan ng Diyos
na gamitin ka upang ikalat ang kanyang mga mabuting balita. We have been chosen to be the ambassador of truth, and that truth is worth spreading. Are you convinced that Jesus died and rose again? Are you convinced that people need to hear it no matter what? Kaya wag po tayong mahiya na gawin ang nararapat. Si Jesus ang totoong kailangan ng mga kaibigan at mahal natin sa buhay, lalong-lalo na po sa krisis na ito. Ang sabi po, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God of salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. This is what we see in Romans chapter 1, verse 16. How beautiful the hands that served the wine and the bread, and the sons of the earth. How beautiful the feet that walked the long dusty roads, and the hill to the cross. How beautiful, how beautiful, how beautiful is the body of Christ. How beautiful the heart that bled, that took all my sin and bore it instead. How beautiful the tender eyes that chose to forgive and never despise. How beautiful, how beautiful, how beautiful is the body of Christ. And as he laid down his life, we offer this sacrifice, that we may live just as he died, willing to pay the price, willing to pay the price. How beautiful the radiant bride who waits for her groom with his light in her eyes. How beautiful when humble hearts give the fruit of pure lives, so that others may live. How beautiful, how beautiful, how beautiful is the
Samahan niyo po ako sa isang panalangin ng pagwawakas. Panginoon, salamat po sa iyong pangungusap. Salamat po sa iyong salita. Ikaw po ay dakila. Ikaw po ay Diyos na kailanman ay hindi tumatahimik, Panginoon, sa mga panahon na kinakailangan ka naming marinig. And we thank you, Lord God, for making us realize how important your death is, and how important, Lord God, that you also rose from the dead, and how important it is for every one of us to proclaim your gospel. Ngayon po na kami ay nasa quarantine period, bigyan niyo po kami ng kakayahan at kagustuhan upang gamitin ang aming oras na maipakalat ang mabuting balita ng iyong kaligtasan. Gusto po naming sabihin at ipakalat, Panginoon, sa lahat na ikaw ay namatay at nabuhay muli, namatay para sa aming mga kasalanan at nabuhay upang tuklin ang iyong mga pangako. At ang nais, Panginoon, namin ay malugod ka, Panginoon, sa bawat kaluluwa na lalapit sa iyo sa pamamagitan ng iyong mensahe. Lord, we thank you for making us realize that the gospel of Jesus is the most important news that a person needs to hear. We give you all praise and honor in the mighty name of Jesus. Amen. Bilang simbolo po ng pagtanggap ng pagpapala ng Panginoon, inaanyayahan ko po kayo na itaas ang inyong mga kamay para po sa ating benediction. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Know me by
places no one goes. Say the word and I will follow. I will go where you would go. Take the lead and I will follow you to places no one goes. Say the word and